This isn't data filtered through someone. This is our own data. We found 6.5%, and then California has found 12%. So the more you test, the more positives you get. The prevalence number goes up, and the death rate stays the same. So it gets smaller and smaller and smaller. And as we move through this data, what I want you to see is millions of cases, small amount of death. Millions of cases, small amount of death. Okay. So ayon sa report, Bot, may mga positive na walang simptomas. Alam naman na natin yun, ano? Madalas natin naririnig yun. Madalas na ibigay. Pero sa sistema natin ngayon, ang tinitest lamang ay yung mga may simptomas. Okay, so kung sa kalipunan, pag pinagsama-sama mo yun, sasabihin sa loob ng 100 na aming na-test na positive, 10 ang namatay. 10% yun, 10%, correct? Yes. So, matatakot tayo na 10% ang namatay. Pero, napag-alaman na yung mga walang simptomas na positive ay dapat isama doon sa kalipunan. Tama ba ako doon? Anong ibig mong sabihin? Dapat hindi sila isolate, ibig mong sabihin? Hindi, ibig sabihin sa pagkikwenta ng statistika. Sa pagkikwenta ng statistika, dapat isama mo yung lahat ng positive. Hindi lamang yung merong simptomas. Kasi yung may simptomas, kukunti lamang yan kumpara doon sa kalipunan, sa kabuuan na positive. Kasi mas nakararami yung walang simptomas, pero positive. Ayun ba yung mga sinasabi mo, mga PUI tsaka PUM? Hindi pa. Yung asymptomatic talagang normal. Kumbaga yung kagaya ni Pimentel, di ba? Nagpasyal pa siya, inatid pa niya yung ano. Walang symptom. Hindi siya, kasi yung PUI, PUM, may symptoms yun eh. Kaya nga siya, kaya nga siya nailista na PUI or PUM kasi nakaramdam siya eh. Nag-report siya, nagpunta siya sa ospital. Pero meron yung, halimbawa, meron na pala ako, halimbawa lang. Pero hindi ko alam. Normal ako. Pero positive. So, sabi dito sa study, dapat isama natin lahat ng positive o ng lahat ng positive, isasama mo sa pagkwenta para makuha mo yung death rate. Okay. Ang sabi sa study, 55 times, from 28 to 55 times higher than the 7,994 confirmed cases ng COVID. Ibig sabihin yan, Bot, kung merong 100 confirmed cases, kung merong 100 confirmed cases, yung 55 times more, umaabot yun ng 5,500 pala ang positive. Hindi lang 100. Nakuha mo? Okay. So, ang computation yan, magbabago. Gaya ng pinubide nating example, kung ang positive natin, yung may mga symptoms lang ang kinonsider, 100, tapos 10 namatay, ilang percent yun? 10%. No? Pero kung 28 to 55 times more, yung 28 times more is 28 times 2,800 ang bilang, yung base, yung base, yung pinaka bilang ng positive doon sa COVID. 2,800, i-compute mo yun, 10 ang namatay sa loob ng 2,800. Hindi yung 10 ang namatay sa loob ng 100. Okay, illustrate ko na lang para malinaw. Hindi ba ganun ang Hindi ba ganun ang kwenta nila rin sa? Hindi nga yata. Hindi pa kasi wala pa tayong pan-test noon sa mga asymptomatic eh, yung mga walang symptom eh. Kaya nakakatakot. Pero pag nalaman natin na ganun pala dapat ang kwenta, hindi tayo masyadong mababahala, di ba? Pero mag-iingat tayo dahil positive na pala yung mga kapitbahay mo o kasama mo sa trabaho, hindi mo alam. Okay, pakikita pa illustrate natin. Dito sa illustration natin,
Sinasabi dun sa USC study, University of Southern California, na ang rate ay 28 to 55 times higher than the 7,994 confirmed cases. Sa example natin kanina, halimbawa 1,000 ito, sa times 28 mo na lang, dapat 2,800 ang positive, hindi 100. Now, dito sa kaso ng Pilipinas, both, no? Nakalagay rito, ang kaso natin, total case na positive o confirmed is 6,710. Nakikita mo? Okay. Tapos, 446 ang namatay. Okay? So, ang death rate ay 6.6%. Okay? So, sa loob ng 100 may positive na may sakit na, mga 6 hanggang 7 ang mamamatay doon. Ayon dito sa datos. Okay? Doon sa 100 na nagpa-ospital, tapos na-confirm na may COVID, mga 6 hanggang 7 ang ini-expect na mamamatay. Yung 93 makakasurvive kung 100 tayo babase. No? Pero sabi nung estimate na yan ng study, 28 to 55 times higher. Marami pang positive pero walang symptoms. Kung isasama natin yung mga hindi nakakaramdam, walang symptoms, normal, pero positive, multiply na lang natin sa 30. Okay? Yung kaso ng California, yung kaso natin is 6,710. Ayan, 6,710 ang kaso natin. Multiply mo na lang sa 30. Lalabas na ang positive ng COVID sa Pilipinas, lalabas, ayon dito, ay nasa 201,300 na individual. Both. Kasama ang kalipunan niyan ay yung symptomatic at yung mga asymptomatic. Therefore, dito na ngayon ang essence nito. Kung may 446 ang namatay, pero ang positive pala ay 201,300 lahat, kalipunan. 0.22% lang ang maaring mamatay doon sa kalipunan. Sa kabuuan na kamo nun. Sa kabuuan. Oo. 0.22, wala pang 1%. So, kung babalikan natin yung ating ehemplo, sa loob ng 100 na positive, walang very least likely na may mamatay na isa. Sa point 22 na yon, siguro kakailanganin mo ng 500 positive para makatala ka ng isang namatay. Ganon. So sa 500 pasyente, baka isa lang ang mamatay doon. Yun ang ano ng basa ng statistika na yan. So kaya sabi nung reporter, ubarin mo na yung maskara mo. Hindi naman pala ganun ka-deadly ang sitwasyon. Pero ang tanong diyan, hanggang kailan makakayanan nung isang may katawan na walang simptomas yung COVID doon sa kanyang pangangatawan, sa kanyang sistema? Kailan magkukulaps? Kailan manghihina yung kanyang resistensya? Yun. Kasi napakaaga pa.